Nagsimula ang eksena sa punong himpilan ng Night Watcher sa Changnan City. Matapos makita ang nakakakilabot na insidente sa silid-aralan noong nakaraang episode, ay iniulat ni Lee, kaklase ni Ling Chi, ang insidente sa punong himpilan ng Night Watcher. Batay sa ulat ay ipinaliwanag ni Zhang Nan ang impormasyon tungkol sa demonyo na kanilang nakita. Ang nilalang na ito, ang ahas na demonyo, o ang Snake Demon, ay may kakayahang magtago at umangkop, na kaya panggayahin ang anyo, alaala, at mga ugali ng biktimang nahawahan nito, at makipag-ugnayan ng hindi napaghihinalaan. Sa lahat ng kakayahan ng mga mythical na nilalang na may kaparehong katangian, ito ang isa sa pinakamahirap harapin at lipulin. Kahit bahagyang kapabayaan lamang ay maaaring magdulot ng malawakang pagdami ng biktima at mas malawak na pagkalat ng impeksyon. Batay sa impormasyong ito, inakala ni Jiang Gan na ang estudyanteng babae na si Liu Shan, nang umangat-ngat sa guro noong nakaraang episode, ang siyang pinakaugat at orihinal na pinagmulan ng impeksyon sa buong paaralan. Upang maiwasan ito, ay nagbigay si Xiangyan ng plano sa kanyang koponan upang kumilos ng palihim, upang hindi magdulot ng takot at mapanatili ang kaligtasan ng ibang normal na estudyante. Ang magandang balita ay hindi pa umiiyak ang Raven of Scourge. Sinasabing ang Raven of Scourge ay isang uwak at isa ring ipinagbabawal na bagay. Kapag ang lungsod ng Changnan ay nasa bingit ng sakuna, ang ibon ay iiyak bilang babala sa panganib. Lahat ng miyembro ng Night Watcher ay nagsimulang kumilos upang puksain ang ahas na demonyo. Sa daan papuntang paaralan, ay inakala ni Lee at ng kanyang mga kaklase na si Lin Chi ay isang sundalo. Si Lee rin ang unang nagulat ng insidente sa istasyon ng pulisya, ngunit sa halip, siya ay dinala sa lihim na punong himpilan ng Night Watcher at nakilala siya. Bukod pa rito, sa mismong operasyon, ay hinati ang koponan sa 5 bahagi, si Team Captain Chen Muya at Zhang Gan ang sumusubaybay sa tahanan ng pamilya ni Liu Yan, si Lan ay nakabantay sa bubong upang pagmasdan at itutok ang target mula sa malayo, si Chai Mo ay nasa harap ng paaralan upang pangasiwaan ang paglikas ng mga estudyante, at sina Hong Ying at Zan ay nagkunwaring estudyante at pumasok sa dormitoryo ng mga babae. Si Lin Chi naman ang naatasang hanapin ang lahat ng estudyanteng nahawahan ng ahas na demonyo sa kanyang paaralan. Bago pumasok sa dormitoryo ng mga babae sina Hong Ying, ay tinanong ni Li Wai si Yi kung ano ang numero ng silid ni Wu Ji, na naalala ni Ling Chi dahil ang kanyang kasintahang si Yi ay kasamang naninirahan ni Lu Xiaoan. Tumugon si Yi nang may pag-aatubili na ang silid ng batang babaeng ahas ay nasa room 405, at nagtungo sila sa kani-kanilang destinasyon. Habang nasa klase si Lin Chi, ay sinuri niya ang buong klase gamit ang God's Eye at iniulat ito sa kanyang team leader, ngunit hindi niya nakita si Liu Yan sa kanyang upuan sa silid-aralan. Sinabi rin ni Chen Muya kay Lin Chi na huwag siyang magpahalata. Nang tumunog ang kampana ng break, naglakad si Lin Chi papunta sa school grounds upang hanapin ang kinaroroonan ni Liu Ziyan at sinuri ang lahat ng estudyanteng nahawahan ng ahas na demonyo. Lumipat ang eksena kina Hong Ying at Zan sa dormitoryo ng mga babae. Nang makapasok sila sa silid 405 ni Lu Xiaoyan, natuklasan nilang wala doon ang babae. Nang sumilip si Zan sa bintana, ay nakita niya ang isang balat ng tao na nakasampay sa sampayan sa labas ng bintana, na agad niyang ikinagulat. Lumipat naman ang eksena kina Captain Muya at Xiang'an na bumisita sa bahay ni Lu Shan. Nang buksan ng ina ni Luya ang pinto, ay agad binaril ni Jiang Gan ang ulo ng ahas na demonyong hamawa sa kanya. Nang lumitaw ang demonyo, ay mabilis na pinugutan ito ng ulo ni Captain Muya, dahilan upang mamatay ito kaagad. Ang iba, pangmiyembro ng pamilya ni Liu Yan na hindi nahawahan ay nawalan lamang ng malay at nawalan ng alaala. Bilang karagdagang impormasyon, ang mga baril na ginagamit ng Night Watchers ay espesyal na dinisenyo upang pumatay ng mga mythical na nilalang gaya ng Ghost Mask at iba pang demonyo. Kaya kung ordinaryong tao ang matamaan, ay mawawalan lamang sila ng malay at automatikong mawawala ang kanilang alaala. Balik tayo kay Lin Chi na nasa school field habang nagmamarcha ang mga estudyante. Natuklasan niyang maraming estudyante ang nahawahan ng ahas na demonyo. Samantala, si Zan na nasa dormitoryo ng mga babae ay napagkamalang magnanakaw ng isang estudyanteng nahuling nasa loob ng ibang silid. Sa kabuuan ng investigasyon ng koponan ng Night Watcher, ay sigurado si Captain Muya na hindi lamang sa loob ng paaralan may nahawahan ng ahas na demonyo, naniniwala siyang sa labas ng paaralan ay marami na ring apektado. Dito ay diretsahang inutusan ni Captain Muya si Lin Chi na agad na hanapin ang kinaroroonan ni Liu Yu, ngunit tila nabasa na ng ahas na demonyo ang plano ni Lin Chi dahil lumampas na ang operasyon sa inaasahan.
Nagbigay ng bagong utos si Captain Muya sa lahat ng kanyang miyembro, mula sa palihim na operasyon ay gawing lantaran ang pagsupil sa lahat ng taong nahawahan ng impeksyon ng ahas, at ang pangunahing misyon ay patayin ang pangunahing katawan o ina ng ahas na demonyo upang mamatay ang lahat ng nahawahan. Sa kabilang banda, nang i-activate ni Chaimo at langan ng berdeng harang upang hadlangan ang pagtakas ng demonyo, si Linchi naman ay nasa ikalawang palapag ng paaralan nang harangin siya ng isang guro na nahawahan na rin. Samantala, si Chaimo na pumasok sa paaralan ay naharap sa maraming ahas na demonyo, at dito na nagsimula ang operasyon ng paglipol. Sa ibang dako ay iniulat ni Zhang Yan sa punong himpilan ang kasalukuyang kalagayan ng Chang'an City, kung hindi ito maresolba kaagad, ay magpapadala ng espesyal na grupo. Pinaghihinalaan din niyang may kinalaman ang insidenteng ito sa samahang Church of Ancient God at nangangamba siyang may lihim itong layunin, ang hulihin si Linchi, na isang kinatawan ng Diyos. Nag-aalala rin siya sa kalagayan ni Linchi, na bagong solto lamang sa Night Watcher at tinuturing pangbaguhan. Habang pinapabilis ang takbo ng sasakyan, sinabi ni Captain Muya na wala silang dapat ipag-alala dahil si Linchi ay may walang hanggang potensyal at pambihirang kinabukasan. Naniniwala si Captain Muya na maisa sa katuparan ni Linchi ang misyon ng perpekto. Kita na ang lahat ng nahawa ang estudyante ay unti-unting ipinakita ang kanilang tunay na anyo na nagdulot ng kaguluhan sa loob ng paaralan. Nang makita ang mga estudyanteng nagsisitakbuhan sa takot, ay natuwa pa si Chaimo na nagpakita na ang demonyo dahil mas madali na niya itong mapapatay. Samantala, sina Hongying at Zan na nasa dormitoryo ng mga babae ay nagsimula na ring kumilos. Pagkatapos patayin ng 4 na ahas na demonyo, ay kinubkob sila ng sunod-sunod na mga demonyong patuloy na dumarating. Sa kabilang banda, si Lin na hindi pa rin matamaan ang tamang target ay hirap na hirap sa pakikipaglaban sa demonyo. Pero tinulungan siya ni Xuan sa pamamagitan ng mga long-range shot. Inutusan din siya nila na silipin ang isa pang silid kung saan maraming estudyante ang nagtitipon, maaaring naroon si Lu Yayan na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Ngunit ang silid ay nakalock ng isang estudyanteng inakala si I ay isang ahas na demonyo. Kinuha agad ni Linchi ang palakol upang pilit na buksan ang pinto. Habang pinipigilan siya ng mga estudyante sa loob na pumasok, ay biglang lumitaw ang isang ahas na demonyo na ikinatakot nilang lahat, maliban sa isang estudyanteng biglang nagpakita ng bihasang kasanayan sa pakikipaglaban. Pagpasok ni Linchi, ay natagpuan niyang patay na ang demonyo sa harap niya. Nakita rin niya ang anyo ng estudyanteng pumatay dito. Ang estudyanteng iyon ay si Qingyu Sheba. Sinasabing si Qingyu ang pinakamatalinong estudyante sa buong paaralan at maging sa buong lungsod. Dahil sa kanyang katalinuhan, ay sabay rin siyang nag-aaral ng biology at medisina sa kolehiyo upang makakuha ng PhD.
Lumabas din na si Qingyu ay may kapangyarihang Forbidden Ruin sa kanyang utak na nagbibigay sa kanya ng kakayahang suriin ang mga bagay na nahahawakan niya, maging hanggang sa antas ng mikroorganismo. Nang muling lumitaw ang isa pang demonyo, ay tinangkang barilin ito ni Lin Chi ngunit pumalpak. Tinulungan siya ni Qingyu at tinuruan kung paano tamaan ang target. At upang hindi na mag-aksaya ng oras, ay ibinigay na ni Lin Chi ang baril kay Qingyu. Ipinakita ang lakas ni Qingyu nang suriin niya ang baril na ibinigay ni Lin Chi. Ang network sa kanyang utak ay automatikong naglabas ng alaala tungkol sa shooting skills at inisync ito sa kanyang katawan, dahilan upang magamit niya ang baril ng eksakto. Nang salakayin sila ng ahas na demonyo, ay nagkaisres sina Lin Chi at Qingyu sa isang napaka-epikong laban. 强化中的怪物，南陀蛇样。这些事情你怎么知道？没那么简单。如果南陀蛇妖存在，为什么我们毫无察觉？那就意味着这个世界没人。为什么要？你不害怕？怕？我觉得怕。 很有趣，有趣。Habang nakikipaglaban si Li Wai, iniulat ni Elwen kay Lin Chi na tumatakbo si Luyan patungo sa music class. Pagkatapos ayusin ang mga ahas na demonyo sa paligid, agad na nagtungo si Lin Chi sa silid ng musika. Sa daan, si Qingyu, na may malalim na kaalaman tungkol sa likas na katangian ng ahas na demonyo, ay nagduda sa mga nangyayari. Hindi karaniwan para sa mga snake demon na sabay-sabay na lumitaw dahil mga eksperto ang mga ito sa pagtatago, kaya bakit sila nagpapakita ngayon? Nang marating ni Lin Chi at Qingyu ang pintuan ng music classroom, ay gumamit si Lin Chi ng God's Eye upang suriin kung si Le Xiaoyan ang tunay na katawan ng ahas na demonyo, ngunit matapos ang masusing pagsusuri, ay lumabas na isa lamang siyang ordinaryong tao. Pumasok si Lin Chi at sinabing lumabas na ang lahat ng estudyante na kasama niya. Biglang dumating si I at sinabi sa lahat na si Liu Zhanyan ay isang ahas na demonyo. Ngunit mariing itinanggi ito ni Luyayan at dali-daling tumakbo palayo. Habang tumatakas, ay kaagad siyang binaril ni Qingyu upang matukoy ang katotohanan, at totoo nga, si Lu Xiaoyan ay isa pa ring karaniwang tao. Agad na ibinalita ni Lin Chi ang lahat ng mga pangyayari sa kanyang buong koponan, na labis na nabigla sa mga nalaman. Kung ganoon, ay sino talaga ang orihinal na katawan ng ahas na demonyo na nagkukubli? Dito ay nagulat si Kapitan Muya, bagamat karaniwan ay hindi kayang magpalit ng katawan ng ahas na demonyo, lumalabas na ang tunay na demonyo ay nagkunwaring si Wuji, na nakatayo sa likod ni Yi. Matapos nitong ilantad ang kanyang tunay na anyo, agad nitong pinutol ang kanang kamay ni Yi at umatake kay Lin Chi. Gayunpaman ay napigilan ang kilos nito dahil sa putok ni Qingyu. Pagkatapos niyang tusukin ang mga mata nito, inaktibo ni Qingyu ang kanyang Forbidden Ruin upang masilip ang mga alaala ng demonyo. Ang katotohanan, ang ahas na demonyo ay may kakayahang ibahagi ang kanyang paningin sa iba pang mga katawan ng ahas na demonyo. Kaya nang matukoy nito ang mga galaw ni Lin Chi at matuklasan ang tunay na anyo ng nagkukubling demonyo, ay agad itong kumilos upang patayin si Lin Chi sa gitna ng kaguluhan sa paaralan. Habang nakikipaglaban si Lin Chi sa ahas na demonyo, ay kaagad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang mga kasamahan upang ipaalam na ang tunay na katawan ng demonyo ay nasa harapan na niya. At sa wakas, ay sumiklab ang labanan sa pagitan nila ng ahas na demonyo, kasabay ng pag-ugong ng uwak ng kapahamakan, hudyat ng kalamidad na paparating sa lungsod ng Changnan. Nang marinig ni Kapitan Muya ang huni ng uwak, ay agad niyang iniutos kay Lin Chi na tapusin ang demonyo. Nagpatuloy ang laban hanggang sa wakas ay mapugutan ni Lin Chi ng ulo ang demonyo gamit ang kanyang espada.
Pagkatapos nito, ay dumating sina Hongying at Xianan at iniulat sa natitirang miyembro ng Night Watcher na tapos na ang kanilang misyon. Ngunit sa kabilang banda, naramdaman ni Qingyu na masyadong sabay-sabay at kainahinala ang lahat ng pangyayaring ito. Mula pa lang sa kakayahan ng demonyo na magbahagi ng paningin, ay kumbinsido si Qingyu na hindi basta-basta magpapakita ang tunay na katawan ng ahas na demonyo. Sa lahat ng nangyari, ay sigurado si Qingyu na nalinlang si Lin Chi, at nahulog siya sa patibong ng ahas na demonyo. Ngunit habang nakatutok ang baril ni Qingyu kay Lin Chi, bigla niya itong ibinaling kay Yi at pinaputok. Bigla na lamang pinaputokan ni Qingyu si Li, na sa huli ay siya pala ang tunay na ahas na demonyo. Dahil hindi maaaring mahiwalay ang ahas na demonyo sa katawan nitong pinamamahayan, ay walang ibang pagpipilian kundi ang patayin si Li ng mga tauhan ng Night Watcher. Lumipat ang eksena sa selda ng Asylum of the Gods. Nang umabot sa 70% ang antas ng takot ng ahas na demonyong dating nagkunwaring si Wuji, ay nagsalita na rin ito. Inamin niyang bilang kasapi ng lahi ng mga ahas na demonyo, ang tanging nais lang niya ay magtago at mamuhay sa mundo, at makihalubilo sa mga tao. Ngunit isang araw, dumating ang isang tao mula sa Church of Ancient God at inutusan siyang hanapin ang ahente ng Diyos, na si Michael. Hindi siya makatanggi o makalaban, kaya't wala siyang nagawa kundi sumunod upang manatiling buhay. Sa insidente sa eskinita, habang ibinabahagi ang paningin kay Li, ay natuklasan nila na si Lin Chi ang tunay na target. Ang orihinal na plano ng ahas na demonyo ay bitagin si Lin Chi sa paaralan at dukutin ito. Ngunit nagbago ang lahat nang matuklasan nilang may kakayahang makita ni Lin Chi ang anyo ng mga nilalang tulad ng ahas na demonyo. At dumating pa siya kasama ang mga miyembro ng Night Watcher. Kaya't nagbago ang plano, mula sa pagdukot, ay naging pagpatay dahil naging banta si Lin Chi. Sambit ni Lin Chi, dahil ba hindi kayo marunong lumaban ng patas, kaya't dinadaan nyo sa maruruming paraan. Ipinaliwanag ng demonyong nasa loob ni Li na kung hindi lang sana nakialam si Li, ay matagal nang patay si Lin Chi. Iba si Li sa ibang host, sapagkat pagkatapos niyang mahawaan, ay nanatili pa rin ang kanyang sariling pagkatao. Sa orihinal na plano, dapat ay nawalan siya ng malay upang lubos na masakop ng demonyo ang kanyang katawan, ngunit bigla siyang nagising at muling kinuha ang kontrol, at pinoprotektahan si Lin Chi mula sa mga atake. Kahit paburahin ni Chaimo ang alaala niya ng gabing iyon, naalala pa rin ni Li ang lahat. Nagsisi siya na iniwan si Lin Chi mag-isa sa eskinita noong inatake sila ng Ghost Mask. Ngunit sa kaloob-looban niya, isa siyang mabuting tao. Habang papalapit si Lin Chi sa selda ni Li, ay lumitaw ang isang abiso mula sa sistema na may dalawang pagpipilian, wasakin ang kaluluwa o i-recruit siya. Suot ang isang malungkot na ekspresyon, nagtanong si Li kung ang lahat ng tungkol sa kanyang buhay, ang kanyang pamilya, mga alaala, ay pawang peke lamang. Siyempre, peke ang lahat. Ngunit dahil minsan na siyang tinulungan ni Li, inalok siya ni Lin Chi ng pagpipilian. Kung tunay na nais niyang mabuhay, ay bibigyan siya ni Lin Chi ng isa pang pagkakataon, pero hindi sa Paradise World. Mabubuhay siya sa isang ganap na bagong mundo. Nasa kanya ang desisyon. Pagkatapos umiyak ni Li, ay lumitaw ang isang kontrata at panulat mula sa sahig. Tapos na ang kwento ng ahas na demonyong nananahan sa katawan ni Li mula pagkabata. Simula ngayon, mamumuhay si Li bilang siya mismo. Sa looban ng Asylum of the Gods, ay nilapitan ni Li ang Diyos ang si Nyx at ipinakilala sa kanya. Nang tingnan siya ni Nyx mula ulo hanggang paa, ay binigyan siya nito ng matalim at sarkastikong tingin, ngunit saglit lang. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair at niyakap si Li, tinawag itong kanyang apo. Akala niya anak siya ni Dainados, na walang iba kundi si Lin Chi. Tahimik na sinabi ni Lai kay Li na sakyan na lang ang lahat dahil ang trabaho niya ngayon ay alagaan ang mga may sakit sa pag-iisip na Diyos sa banal na ospital na ito. Bagamat nalilito, ay unti-unti nang nasasanay si Li sa kakaibang papel na ito, ang mag-alaga ng mga nababaliw na Diyos. Anong klaseng trabaho nga ba yun?
Hindi nagtagal, tumaas ang porsyento ng paggaling sa ospital, umabot ito sa 23%. 太好了，我答应你，真的。 Matapos malinis ang gulo sa paaralan, ay iniulat ni Lin Chi na may koneksyon ang insidente sa Church of Ancient God. Sinundan ito ni Chaimo ng balitang nawawala na naman ang ulo ng ahas na demonyong ahas, yung minsang tinaga ni Lin Chi. Sa totoong mundo, natanggap ng lola ni Li, ang nagpalaki sa kanya, ang isang sulat na nagsasabing nagsusumikap siya sa bagong trabaho at wala nang dapat ipag-alala. May kalakip pang perang padala mula kay Lin Chi. Siyempre ay may sahod si Li, sapagkat nagtatrabaho na siya ngayon sa Asylum of the Gods. Dumating din ang kanyang nakababatang kapatid, nagwawala dahil hindi na siya pinapagamit ng laptop. Hindi siya papayagang maglaro hanggat hindi siya pumapasa sa isang prestihiyosong high school. Samantala, pumasok si Qing Yu sa isang lumang gusali na may dalang maletang itim. Ito ang kanyang lihim na laboratorio, kung saan nilulutas niya ang pinagmula ng kakaibang ligayang nadarama niya. Sinong mag-aakala na ang isang estudyante sa high school ay may ganitong kababalaghan? At sinong mag-aakalang siya pala ang kumuha sa ulo ng ahas na demonyong ahas? Lumitaw ang ugaling psychopath ni Qing Yu habang walang takot niyang pinaglalaroan ng scalpel, ginagawang parang prutas ang ulo ng halimaw, hinihiwa, hinihimay, at binubuo ito upang makagawa ng isang core. Sa ibang lugar naman, ay ipinagpatuloy ni Lin Chi ang kanyang pagsasanay, ngayon ay sa espada kasama si Kapitan Chen Muya. Habang nag-e-ensayo silang magkasabay, ay pinaalalahanan siya ng kapitan na malapit na ang training camp para sa lahat ng miyembro ng Night Watcher. Hinikayat siyang galingan at huwag ipahiya ang Team 136 na siyang gumabay sa kanya. Nangako si Lin Chi na hindi niya sila bibiguin. 的必经之路，也许在那里也给我们136小队丢脸。放心吧，队长。 Sa sangay ng Night Watcher sa Shanjing City, ay iminungkahi ni Leader Xiaoping na ilipat ang training camp sa Changyan City. Tinanong ni Chief Instructor Gang Yuan kung bakit kailangan. Sagot ni Ping na kapalaran. Ngunit hindi iyon sapat, kaya't nagdagdag pa si Ping ng paliwanag na aprobado na ito ng pangunahing direktor ng Night Watcher, at sa dami ng trainees, ay may ilang pangalan na may marka, mga taong maaaring magdala ng malalaking pagbabago sa mundo. Isa sa mga pangalang iyon ay si Lin Chi. Sa kabilang dako, naglalaro ng mahjong sa isang hot spring ang isang grupo ng mayayamang lalaki. Kabilang sa kanila si Balitung Ing, anak ng isang negosyanteng mula sa angkan ng Bili. Naiinis na ang mga kasamahan niya, hindi pa raw nila ito napapatalo kahit kailan. Maya-maya ay dumating ang isang grupo ng mga bodyguard, nakaayos at disiplinado, escort nila si Tung Ing. Sabi ni Tung Ing, huwag kayong mainis, laro lang yan. Sa halip na bugbugin ang mga kalaro niya, binigyan pa sila ng mga gintong relo, bilang pasasalamat sa paglalaro kasama ng batang amo. Hindi lang pala mayaman si Tung Ing, isa rin siya sa mga trainee candidate tulad ni Lin Chi. Kahit nasusuklam siya sa Changyan City, ay pupunta pa rin siya. Malay mo, baka makatagpo siya ng mabubuting kaibigan. Ibang-iba talaga ang buhay ng mayayaman. Samantala, may 3 siga ang nanggugulo sa isang batang babae sa eskinita. Bigla, isang lata ng soda ang lumipad at bumagsak sa ulo ng isa sa kanila, bagsak agad. Isa itong grupo ng mga lalaki, mga siga rin, pero yung tipo na mahilig lang sa santukan, hindi sa pambabastos. Ang leader nila ay si Shan Chenggo, ang numero 1 pasaway sa Linjiang School. Inutusan niya ang kanyang grupo na asikasuhin ang mga siga habang nilalapitan ng takot na babae. Matapos isabit sa mataas na lugar ang mga lumabag, pinaalalahanan niya ang kanyang grupo na sundin ang mga patakaran. Isa rin siya sa mga kandidato para sa training camp, at ang pangalan niya ay may marka. Bago pa siya umalis para sa pagsasanay, ay nakipagsapakan muna siya sa isa pang grupo ng mga estudyante. Sa bundok, Jehua, isang lalaking nagngangalang Sawan ang nagkukulong sa isang liblib na templo, naghahanap ng pagtubo sa kanyang mga kasalanan sa nakaraan. Hinimok siya ng munghing gumagabay sa kanya na magsanay sa Changyan City, dahil doon raw niya matatagpuan ang isang dakilang tao.
Kung makukuha mo ang pagkakataon, wika ng monghe, hindi mo lang matutubos ang sarili mo, kundi makakamit mo pa ang isang makabuluhang kinabukasan. Anong klaseng dakilang tao ang tinutukoy mo? Tanong ni Sawan, buo ang paninindigan. 10 taon sa kadiliman, ang tagapagligtas ng mundong ito. Iyon ang maikling pangungusap na binigkas ng monghe. Bagaman hindi pa niya ganap na nauunawaan, ay sisikapin ni Sawan na hanapin ang dakilang taong iyon. Isang lalaking puti ang buhok na nakaupo sa ikatlong pwesto sa simbahan ng sinaunang Diyos ang humingi ng paumanhin sa kanyang mga nakatataas dahil naunahan sila ng mga Night Watcher sa pagkuha ng ahente ng Diyos. Ngunit ayon sa kanya, ay hindi iyon malaking bagay dahil nakapagpadala na rin sila ng ilang makapangyarihang kinatawan upang bawiin ang ahente ng Diyos. Kabilang sa kanila si Lisa, isang babaeng may berdeng buhok na nakasuot ng berdeng damit, isang Medusa agent. Makakatrabaho niya si Luang, isang lalaking malapit sa kanya at siyang may hawak ng ika-16 na pwesto sa simbahan ng sinaunang Diyos. Si Luang ay may mga tato sa katawan at taglay ang matinding lakas. Naroon din si Han Xiaoyan na nakaupo sa ika-13 pwesto ng simbahan. Madalas niyang isakatuparan ang kanyang mga misyon sa pamamagitan ng pagkontrol sa ilang tapat na tagasunod. Ang pagkuha ng isang banal na ahente mula sa kamay ng mga Night Watcher ay isa ng hayagang pahayag ng digmaan. Kung mabibigo ang recruitment, ang tanging natitirang opsyon ay ang alisin sa landas si Lin Chi. Sa lihim na punong tanggapan ng sangay ng Night Watcher sa lungsod ng Chang'an, habang patungo sila sa training camp, inutusan si Hong Ying ng kanyang kapitan ng gabing iyon na kunin ang ilang file. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng opisina, ay isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong punong tanggapan. Sa isang himala, ay nakaligtas si Hong Ying. At nang sumilip siya sa labas, nakita niya ang isang figurang may balabal. Agad niyang nalaman na isa iyong miyembro ng simbahan ng sinaunang Diyos. Ang insidenteng ito ang naging hudyat ng pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng dalawang puwersa. At lahat ng ito'y nagsimula dahil kay Lin Chi, ang taong nagsindi ng apoy ng digmaang hindi na maiiwasan. Taliwas sa kanyang kaalaman, ay huminga na ngayon si Lin Chi ng sariwang hangin sa bulubunduking lugar ng Jianggan, hindi kalayuan sa lungsod ng Chang'an. Dumating si Lin Chi sa training camp ng lungsod ng Chang'an. Lahat ng mga instruktor doon ay sabik na sa wakas, sasalubungin nila ang banal na ahente ni Arkanghel Michael. Agad na inutusan ni Chief Instructor Gang Yuan, ang nangangasiwa sa pagsasanay, ang kanyang mga tauhan na alalayan si Lin Chi. Gayunpaman, habang may ilan sa mga instruktor ang nagdududa sa anyo ni Lin Chi bilang isang banal na ahente, iba ang pananaw ni Gang Yuan, sapagkat nakita niya ang matinding diwang mandirigma kay Lin Chi. Habang pumapasok si Lin Chi sa training camp, ipinaliwanag ng kanyang gabay na may 239 na bagong trainee na sumali sa batch na ito. Nabigla si Lin Chi dahil akala niya'y mas marami ang Night Watcher. Nilinaw ng gabay na hindi lahat ng sumasali sa kampo ay magiging Night Watcher, tanging ang mga makaliligtas sa huling yugto at makakamit ang mga kinakailangang kakayahan para pumatay ng mga halimaw ang matatanggap. Ang pagpapatakbo ng training at selection program na ito ay nangangailangan ng napakaraming resources. Bagaman bagong tayo lamang ang kampo sa lungsod ng Chang'an, kumpleto ito sa pasilidad, may gym, bodega ng armas at pampasabog, lugar para sa pagsasanay sa martial arts, at isang exercise hall. Sa loob ng kampo, ay maraming mata ang nakatuon kay Lin Chi, lahat ay curious sa banal na ahente. Nagtanong si Lin Chi kung may iba pang banal na ahente na sumasailalim sa pagsasanay, kinumpirma ito ng gabay, at sinabing may isang espesyal na pangkat na nakamaskara na pinagpala ng banal na kapangyarihan, makikilala sila ni Lin Chi kapag nagsimula na ang training. Sa training camp number 093, ay sasailalim si Lin Chi sa isang taon ng pagsasanay na hindi niya kailanman malilimutan. Habang naglalakad sa dormitoryo, nakarinig si Lin Chi ng kaguluhan. Nilapitan niya ito at nadatnan si Bai Li Tuming na pinalalayas ang kanyang katulong dahil dalawa lamang daw ang pwedeng manatili. Nang makita si Lin Chi na pumasok, ay sabik na ipinakilala ni Tuming ang sarili at inalok ng pakikipagkaibigan. Nang matuklasan niyang makakasama niya sa kwarto ang isang ahente ng Diyos, ay nagbigay si Tuming ng regalong pambungad kay Lin Chi, isang mamahaling relo. 都唔係咩樹，你和勞力士值錢嘅嘢嚟嘅，希望你。那板刀吹力呢？贝吉拉也有啊。哎不，我家18年的孩子。Maya-maya ay inutusan ng gabay ang lahat ng trainees na magpalit ng uniforming militar at magtipon sa field.
Nang makumplito na ang hanay ng mga recruit, humarap si Chief Instructor Gang Yuan sa kanila, ipinahayag niya ng malinaw na hindi mahalaga sa kanya ang pinanggalingan o pagkatao ng sinuman dahil para sa kanya, lahat ng bagong recruit ay basura hanggat hindi napatutunayang karapat-dapat, hindi niya pinaniniwalaang makaliligtas pa sila kahit sa isang halimaw lang. Nagtaas ng kamay si Shanjo, isang dating siga sa paaralan, upang tumutol, at marami rin ang tahimik na hindi sumang-ayon, ngunit nanatiling tahimik si Lin Chi, kaya na-curious si Tung Ying. Tinanggap ni Lin Chi ang insulto, marahil dahil naaalala pa rin niya ang panahong muntik na siyang mapatay ng isang nilalang na ghost mask bago niya napanumbalik ang kanyang banal na kapangyarihan. Dahil sa mga reaksyon ng mga estudyante, naglabas ng hamon si Gang Yuan, ipinatawag niya ang isang espesyal na koponang nakamaskara na binubuo ng 5 upang humarap sa mga recruit. Habang bumababa mula sa langit ang koponan, ay may nakakatuwang nangyari, isang miyembro na may lilang maskara ang nadapa dahil sa takot sa taas, na ikinatawa ng karamihan. Kapansin-pansin ang espesyal na koponan, iba-iba ang kulay ng maskara ng bawat isa, pinamunuan sila ng may pulang maskarang si Wang Manan, isang banal na ahente ng Diyos ng panahon. Kasama niya sina Changgo, Tianping, Xuan W, at Uui, lahat ay may dalang ipinagbabawal na roans. Bagaman sila ay pawang nasa level 5 na lakas o absolute, ay sinadya nilang babaan ang lakas nila sa level 2 para sa pagsusulit na ito. Ipinahayag ni Gang Yuan ng patakaran na kung sino mang estudyante ang makakaalis ng maskara ng kahit isa sa 5, papasa siya, at kung hindi, tulad ng inaasahan, matatanggal siya. Dahil mukhang mahina ang nakamaskarang koponan, ay nagyabang ang mga trainees at ng asar. Ngunit sa isang iglap, pinatumba ni Wang Manan ang isa sa kanila, na nagpatahimik sa lahat. Gumamit ang lalaking may lilang maskara ng kakayahang magbaluktot ng espasyo, at nagsama ng malalaking bato, samantala, umatake ang babaeng nakarosas na maskara gamit ang dambuhalang maso, pinatumba ang sinumang madaanan. Napanganga ang mga instructor, halatang totoo ang mga chismis ukol sa lakas ng grupong ito. Ipinag-utos ng leader ng koponan na huwag nang magpigil ang kanyang mga miyembro, tumingin siya kay Lin Chi, na tahimik na lumayo sa field, at siya na ngayon ang pangunahing target. Naalala ni Lin Chi ang bodega ng armas at nagpasyang sandatahan ang sarili para sa labanan. Narating nila ni Tung Ying ang lugar, ngunit nakakandado ang pinto. Biglang may lumitaw na isang babaeng may pulang buhok, na agad na napansin ni Tung Ying, pareho sila ng layunin ni Lin Chi. Sa isang paghipo lamang, nabasag ng babae ang bakal na pinto. Nagsisiksikan ang mga estudyanteng sumunod sa kanila upang kumuha ng armas. Kinuha ng babae ang isang espada, isang katana, at habang papalabas, binalaan siya ni Lin Chi ukol sa 3 nakamaskarang miyembro na may mataas na antas ng ipinagbabawal na roans, sinubukan niyang kumbansihin ang babae na makipagtulungan sa pakikipaglaban. Ang pangalan ng babae ay Molly, tagapagdala ng Forbidden Ruin 076 mula sa Mo Family Sword Sect. Bago pa man makapagpakilala si Lin Chi, ay sumagot na agad si Tung Ying at ipinakilala ang sarili. Halatang nabighani ang matabang lalaki. Biglang hinugot ni Lin Chi ang kanyang espada. 来自一个普通家庭的孩子，居然能看到我。 Hindi upang atakihin si Molly, kundi para salakayin ng isa sa mga nakamaskarang lalaki na may stealth type na ipinagbabawal na ruin. Agad namang tumugon si Molly at pinutol ang braso ng kalaban, ngunit muling tumubong ito. Akala ni Molly ay simpleng hilang lamang iyon, ngunit napagtanto ni Lin Chi na dulot iyon ng ruin na nagbibigay ng kakayahang hindi makadama. Dahil nabisto ang stealth, ay napilitan ng lalaking may berdeng maskara na lumaban ng harapan, tinawag ni Lin Chi ang iba pang estudyante sa loob ng bodega at hinimok silang magtulong-tulong upang tanggalin ang maskara ng kalaban. Nang mapansing walang armas si Tung Ying, ay nag-alala si Lin Chi, ngunit ibinunyag ni Tung Ying na ang kanyang sandata na ang relo, ay may kakayahan mag-utos. Nang i-activate ito ni Tung Ying, ay sumugod ang mga estudyante sa kalaban.
Matindi ang labanan, at madaling nakakaiwas at dumadaan sa mga atake ang lalaking may berdeng maskara. Pagkatapos ay gumamit siya ng reverse gravity na kakayahan, na sinundan ng distortion ng espasyo mula sa lalaking may lilang maskara, na baluktot ang buong battlefield, at wala ng matatag na kinatatayuan. Winasak naman ng babaeng may rosas na maskara ang isang malaking kahon gamit ang kanyang maso, na lalo pang nagpasalimuot ng sitwasyon. Napapalibutan at dehado, ay napagtanto ni Lin Chi at ng iba pang estudyante na lubhas silang talo. 转换。 Wala silang ibang magagawa kundi ang umatras. Subalit si Tung Ying, na may kumpiyansa sa harap ni Molly, ay hindi inaasahang nabigla at tinamaan ng isang malaking kahon na patungong direkta sa kanya, napakamalas niya. Nang makita ng pinunong may maskara ang kainahinalang kilos ni Lin, ay agad siyang nag-utos kay Uuwi, ang berde ang maskara, na sundan si Lin Chi. May mga iba ring estudyante na nakita ring nagtatago sa mga kahon sa imbakan, tulad ni Lin Chi at ng iba pa, at tila ba may pinaplano sila. Sa eksena ng habulan, minamaliit si Lin Chi ng lalaking may maskara dahil ayaw pa niyang ipakita ang tunay niyang kakayahan. Ngunit nang makuha ni Lei ang signal code mula kay Tung Ying, ay agad niyang inatake ang berde ang maskara gamit ang kapangyarihan ng kanyang banal na awtoridad. Nang maipit ang berde ang maskara, ay agad siyang tumawag ng tulong mula sa kanyang mga kasamahan. Nang magsama-sama na sa isang lugar ang mga miyembro ng espesyal na grupong may mga maskara, si Molly, mula sa kanyang pinagtataguan, ay pinasabog ang kahon na naglalaman ng pakete ng pampasabog gamit ang kanyang espada. Sinundan ito ng pag-atake ni Tung Ying, na nagtapon ng pakete ng bomba sa mga miyembrong may maskara. Gayunpaman, ay madaling pinigilan ito ng lalaking may lilang maskara gamit ang kanyang kakayahang pang-espasyo. Ngunit hindi doon nagtapos ang plano ni Lin Chi. Hindi inaasahan, ang lahat ng estudyanteng nagtago sa mga kahon ay biglaang lumabas at sabay-sabay na nagtapon ng mga bomba sa lahat ng miyembrong may maskara na nagsama-sama, at boom! Matapos nito, nakatakas pa rin ang mga miyembro ng grupong may maskara mula sa nasusunog na bodega. Hindi nila inakala na gagamit sina Lin Chi ng ganitong kabagsik na paraan na muntik ng ikapahamak ng kanilang mga buhay. Nagsimulang magbitak ang lilang maskara, palatandaan ng pagkabigo. Noon pa man, ay binalaan na ng berde ang maskara ang iba na si Lin Chi, bilang isang banal na ahente, ay mahirap harapin, kahit pa sa tahimik na kilos. Nang tuluyang mawala sa kanilang paningin si Lin Chi, ay iniwan nila ang lugar upang maghanap ng iba pang estudyante. Samantala, matapos kumalma ang sitwasyon, nagtago sina Lin Chi at ang iba pa sa silong sa itaas ng isang gusali. Inisip ni Lin Chi na karamihan sa mga bagong kalahok na estudyante ay natanggal na, at ang natitira ay marahil formado na rin ng maliliit na grupo gaya nila. Napagpasyahan niyang ang ibang grupo ay nagtatago rin upang makaiwas sa grupong may maskara. Ipinaliwanag niya ang susunod na yugto ng plano, na ang gusali ng dormitoryo ang pinakamalaking lugar at malamang na maraming grupo ang nagtatago roon upang tambangan ang grupong may maskara, doon marahil magaganap ang pinakamainit na labanan. Ngayon, ang plano ni Lin Chi ay obserbahan muna ang lugar ng dormitoryo mula sa malayo at hanapin ang pagkakataong bumaba ang pagbabantay ng grupong may maskara. Sa kabilang panig naman, ay iniulat ng kasamahan ni San sa dormitoryo na paparating na ang grupong may maskara, at dahil sa takot, pinayuhan ng kaibigan si Tala na magtago, dahil ayaw nitong matanggal si San. Nag-alok ang kaibigan na siya na lang ang haharap sa grupo ng may maskara, ngunit tumanggi si San, na nooy nagpagupit pa ng buhok. Ayaw niyang tulungan siya, at tila desperado na si San, kahit pa dati siyang pinakamalakas, ngayon ay tila siya ang pinakamarupok sa lahat. Sa isa namang direksyon, may sumabog sa loob ng dormitoryo. Ang mga estudyanteng naroon ay armado at alerto. Ngunit isa-isa silang natalo ng berde ang maskara. Nang bagsak na ang lahat ng estudyante, ay tanging si Shan Qinggo na lang ang natira. Hindi siya natarante, sa halip ay ngumuya lang siya ng chewing gum, ngunit ang chewing gum na iyon ang isa sa kanyang mga pinagkukunan ng kapangyarihan. Mula sa chewing gum, ay nakakalikha si Shan Qinggo ng bula na lumalaki na parang isang domain, kung saan bumabagal ang kilos ng nasa loob at hindi makakahinga. Parang vacuum ang epekto nito, hindi agad namamatay ang biktima, dumadaan muna sa yugto ng asystole. Pagkatapos, lumalaki ang mga microbubble sa kanilang mga ugat, nagdudulot ng pagbabara at panloob na pagdurugo.
Ang kapangyarihang Forbidden Rule ni Shan Qingguo ay mapanganib at may ranggong 068. 我知道你听不到我的声音，一段数十秒的窒息出血。 Batid ang lakas ng berde ang maskara, alam ni Shan Qingguo na hindi siya pwedeng lumaban ng harapan. Sa halip, ay tinakot niya ang berde ang maskara na alisin ang kanyang maskara, o papatayin ng kanyang bula ang mga estudyante, isa-isa. Naines. Ang berde ang maskara sa banta, ngunit 5 segundo na lang ang natitirang oras ng mga estudyante. Sa ayaw man o gusto, ay napilitang alisin ng berde ang maskara ang kanyang takip upang mailigtas sila. Ngunit bago pa man itong mangyari, ay napansin ng rosas na maskara ang panlilinlang ni Shan Qingguo at agad siyang inatake gamit ang kanyang malaking maso. Nabigo ang kanilang plano, at inutusan niya ang kanyang mga kasama na itigil na ang pagkukunwari at umatras na. Ang lahat ng ginawa ni Shan Qingguo ay isang pambibitag lamang dahil sa pagkakapanlin lang sa kanya, ay nagalit ng husto ang berde ang maskara at inatake siya. Mabilis namang nagpalabas ulit si Shan Qingguo ng isa pang bula, ngunit sa pagkakataong ito, ay may epekto na itong pampasabog. 你敢阴我？又是阴你！ Lumipat ang eksena sa tabing ilog ng Changnan City, nag-uulat si Kapitan Chen Muya sa kanyang mga nakatataas na maraming tao ang ipinadala ng simbahan ng sinaunang Diyos upang atakihin ang panig ng Night Watcher. Kasalukuyan nilang iniimbestigahan ang isang taong nakatalukbong, matapos matalo ni Hong Ying, ang nahuling lalaki ay marahas na pinahirapan niya sa gitna ng interogasyon. Sinasabing kapag ang nilalaman ng oxygen at nitrogen sa hangin ay ipinagsama sa isang tiyak na bahagi, ito ay lilikha ng isang kondisyon para sa pagsabog kapag nadaplisan ng kahit kaunting apoy. Iyon ang paraang ginamit ni Shan Qingguo upang lumikha ng mga bubble na uri ng pagsabog habang kaharap ang Moon Ghost na naging sanhi ng kanyang problema. 别走了，能力是你的天敌。我这种大范围无差别杀伤的。 Gayunpaman, sa gitna ng laban, isang dambuhalang maso ang biglang tumama kay Shan Qingguo. Ito ay galing sa pinkang nakamaskarang babae na si Rose, na dumating kasama ang iba pang miyembro ng maskarang pangkat. Malinaw na walang pag-asang manalo kung haharapin ni Shan Qingguo ang isang nagkakaisang kalaban. Doon siya pumikit ng daliri, hindi upang magpalabas ng kakayahan, kundi upang magbigay ng utos sa mga disipulo na nagtipon para sa ambush. Ilan sa mga disipulo ang nag-activate ng patibong na naihanda na, isang 4 na panig na nakamamatay na pader na kapakipakinabang upang harangan ang pagtakas ng maskarang pangkat. Upang masiguro ang tagumpay, ang mga disipulo sa ikatlong palapag ng dormitoryo ay naglabas din ng mga machine gun, na bumuhos ng mga bala sa maskarang pangkat, upang ipagtanggol laban sa nasabing pag-ulan ng bala. Ang Purple Mask, na kilala bilang Vortex, ay nag-activate ng Purple Dome Barrier, ngunit hindi ito ganap at malapit ng bumagsak. Namukuntangi si Shan Qingguo sa pagtipon ng halos lahat ng bagong disipulo sa ilalim ng iisang utos, pagkatapos ay inilunsad niya ang 2 rocket launcher sa maskarang pangkat, na lalong nagpahirap kay Vortex na ipagtanggol ang linya. Sa pinakakrusyal na sandali, ang Agent of Time, ang kapitan ng maskarang pangkat, ay sa wakas ay kumilos, bahagya niyang hinugot ang kanyang espada mula sa kaluban, at pinalaya ang isang bughaw na dumi na nagpapabagal sa lahat ng nasa loob nito. Kasabay nito, ay nagpakawala siya ng sunod-sunod na mga hiwa ng espada sa hangin. Nang bumalik ang oras sa normal, ay wasak na ang ikatlong palapag ng dormitoryo, at ang malupit na atake ng kapitan ay nagtanggal sa maraming disipulo. Matapos ang insidente, ay nagsimulang gumalaw si Lin Chi at ang kanyang pangkat sa hanay ng mga nabagsak. Ang Blue Mask, na tinatawag na Balance, ay nakatagpo ng isang disipulong lumitaw mula sa mga guho, si Saoan, ang makasalanan. Nakaupo sa pagkakakros ang mga binti, walang pakialam na inanyayahan ni Saoan si Balance na tapusin na siya. Upang gawing panatag si Balance, ay inilapag ni Saoan ang kanyang espada sa lupa at sinabing ayaw na niyang pumatay, ngunit mukhang may itinatagong lakas siya. Samantala, si Shan Qingguo ay nakaligtas sa pagkawasak. Sa mahigit 200 disipulo, 5 na lang ang natira, sina Lai, Tung-ing, Molly, Tan, at Shan Qingguo. Isang gintong bagay na hugis hummingbird ang lumitaw sa lugar ng labanan at sumabog, gudyat na patuloy pa rin ang paghahanap ng maskarang pangkat.
Nakita ni Balance ang pagsabog at inakalang ito'y mula sa mga disipulo, kaya nagpas siyang tapusin si Sawan bago umalis. Bago iyon maganap, umatake si Molly upang ilihis ang atensyon ni Balance, habang sinagip si Sawan nina Lin Chi at Tung Ying. Ngunit kailangang maiwan ni Lin Chi, dahil dumating na ang hari, ang Agent of Time. Hiniling ni Lin Chi kay Tung Ying na dalhin si Sawan palayo habang siya'y makikipagduwelo sa kapitan ng maskarang pangkat. 请把七爷兄保证完成。 Bilang isang support type, hindi naging maganda ang laban ni Balance kay Molly, isang melee fighter na may makapangyarihang Forbidden Ruin, kaya sumali si Rose, at pinukpok si Balance ng kanyang maso habang nagbanggaan ang dalawang babae. Si Sawan, na buhat ni Tung Ying, ay narinig na tinawag ni Tung Ying si Lin Chi bilang Chi, kaya naging curious siya tungkol sa buong pangalan ni Lin Chi, ngunit pinayuhan siya ni Tung Ying na unahin muna ang kaligtasan. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang kaligtasan, inatake ni Moon Ghost si Tung Ying, ngunit hindi siya nasaktan dahil sa forbidden item na depensibong kwintas na tinatawag na Yao Guang 36 na changes. Para sa opensa, mayroon siyang Yao Wang's Flying Wheel, isang high-risk item na nasa talaan bilang 171. Habang umatras si Moon Ghost, sinabi ni Tung Ying kay Sawan na tumulong, pinanatili ang tiwala na hindi siya masasaktan basta't manatili siyang malapit. Pagkatapos ay inilabas ni Tung Ying ang pinakamahal na forbidden item sa ngayon, isang pares ng salaming tinatawag na True Eye number 315, na dinisenyo upang makita ang mga ilusyon at hindi nakikitang nilalang. Sa gamit nito, ay malinaw niyang nakita si Moon Ghost, kaya't nawala ng silbi ang kanyang pagtatago. Bago muling umatake, isiniwalat ni Tung Ying kay Sawan na ang Chi ay si Lin Chi. Patuloy ang laban ni Tung Ying habang nagbabalik tanaw si Sawan sa mga sinabi ng kanyang master, na nagpapahiwatig ng isang dakila at marangal na nilalang, na maaaring si Lin Chi, na siyang umakay sa kanya noong nakaraan. Dahil dito, ay muling dinampot ni Sawan ang kanyang espada. 都把我当逃兵， 干嘛？ 这个坏印象。 Sinasabing ang Forbidden Rule ni Sawan ay lubhang mapanganib, kaya't ipinangako sa kanya ang isang natatanging kayamanang makapipigil dito. Si Balance, na napatumba, ay muling nakatagpo si Sawan, na humiling na dalhin siya sa pinuno ng maskarang pangkat. Ngunit alam ang kapangyarihan ni Sawan, ay mas pinili ni Balance na siya na lang ang makipaglaban kaysa isugal ang kapitan. Hinamon ni Sawan si Balance pabalik, binigyang babala siyang umalis bago niya matapos ang kanyang orasyon. Samantala, ay naglunsad ng bigla ang pag-atake si Shan Qingju laban kay Vortex, kahit hindi ito nagdulot ng pinsala, nanatili siyang may kumpiyansa sa isang labanang isa laban sa isa. 正面刚，老子也能点爆。 Nang dumilim, nagharap si Lin at ang kapitan ng maskarang pangkat. Sinabi ng kapitan na matagal na niyang hinihintay si Lin Chi, ngunit inakusahan siya ni Lin Chi ng pandaraya, na gumagamit ng di karaniwang espada para lang labanan ang isang baguhan. Nagbanggaan ang dalawa, sa galaw ng espada, ay napagtanto ni Lin Chi na dalawang forbidden skills ang ginagamit ng kapitan ng sabay, isang bagay na itinuturing na imposible. Bilang God Agent, ay may kakayahan ng kapitan na kontrolin ang oras sa maikling sandali at hawak niya ang isang forbidden sword na tinatawag na Yu, na nagpapabilis ng atake. Pinagsama ang mga kapangyarihang ito ay nagbibigay ng lakas na parang isang pond level fighter, kahit na siya ay vessel level lang, kaya't inakusahan siya ni Lin Chi ng pandaraya. Gayunman, ay nagawa pa rin ni Lin Chi na makita at iwasan ang mga atake dahil sa isang dagdag na lakas na natanggap niya sa gabi mula sa Diyos ang si Nyx, ang Starry Sky Dancer. Subalit ang kapangyarihang ito ay mabilis na sumisipsip ng lakas ng isipan, alam ito ni Lin Chi, kaya't itinakda niyang umatake habang nasa cooldown ang kapitan. Kaya noong una pa lang, ibinigay na ni Tung Ying kay Lin Chi ang forbidden item number 343. Isang scroll na kapag inihanay sa Yu, ay maaaring paalang bisa ang epekto nito, kaya't para na lang itong ordinaryong espada. Alam ito ni Tung Ying dahil minsan na niyang ginamit ang Yu upang itaboy ang mga lamok noong siya'y bata pa. Sa kalaunan, ay ibinigay ng kanyang pamilya ang sandata sa kapitan ng maskarang pangkat. Nang tanungin ni Molly kung anong angkan siya nagmula, buong pagmamalaki niyang ipinakilala ang sarili bilang mula sa pamilyang Bailey. 我叫白秃米。 Alam ni Molly na ang kumpanya ng pamilya Bailey ay isang mayamang kumpanyang collector ng mga ipinagbabawal na kagamitan, isang lugar para sa mga tag-alcom ng mga bawal na kagamitan. Labis ang galit ni Molly sa mga anak mayaman, dahil kadalasan habang mas mayaman sila, ay mas nakakainis sila. Agad namang kinabahan si Tung Ming. Bumalik tayo sa laban ni Tung Ming laban kay Moon Ghost. Sa pagkakataong ito, gumamit si Tung Ming ng ilang gintong Colibring kayang sumabog para takutin ang kanyang kalaban.
Nagtaka si Moon Ghost kung paano nagkaroon ng napakaraming mamahaling ipinagbabawal na kagamitan ang isang baguhang tulad ni Tuming, at matapos mag-isip sandali, inakala niyang anak siya ng isang mayamang tao mula sa pamilyang Bailey. Ngunit iginiit ni Tuming na isa lamang siyang ordinaryong tao, kaya huwag siyang tawaging anak ng mayaman. Sa kalagitnaan ng labanan, umalis si Tuming sa lugar gamit ang kanyang ginintoang ibon. Ayon sa plano nilang nabuo noon, una nilang hahanapin ang isa pang alagad na may mataas na panganib na ipinagbabawal na bakas, at kapag nahanap na, kailangan nilang likhain ang kondisyon kung saan bawat alagad ay haharap sa isang miyembro ng Masked Squad. Sa ngayon, gumagana na ang plano, sa lakas ni Molly, kumpiyansa si Lin na kaya nitong harapin ang sinumang miyembro ng Masked Squad sa isang laban, maliban sa kapitan na isang Diyos na ahente. Nariyan din ang alagad na si Shen Qingzhou na humarap kay Vortex, itinuturing siyang susi sa kanilang posibleng tagumpay. Nang paliguan siya ni Vortex ng mga espada mula sa himpapawid, nakita na kaya niyang salagin ito ng madali. Sabi ni Shen Qingzhou, malakas nga si Vortex, ngunit tila ang tunay na katapat niya ay ang kapitan ng Masked Squad. Bukod pa rito, ay nariyan din si Sawan, na may mataas na panganib na ipinagbabawal na bakas, kaya may pag-asa rin siyang manalo. Hindi inaasahan na naghihintay pa rin si Balance kay Sawan na matapos ang kanyang orasyon. Sa mismong sandaling iyon, natapos ni Sawan ang pagbigkas ng kanyang orasyon, at nang bunutin niya ang kanyang espada mula sa kaluban, isang madilim at nakakatakot na enerhiya ang bumalot sa kanyang buong katawan, na nagbago sa kanya sa isang anyong demonyo. Kapag nasa ganitong kalagayan si Sawan, ay nawawala ang kanyang kamalayan habang pinapagana ang kanyang katawan ng mabangis na likas na pagpatay. Isang mabilis at malakas na suntok mula kay Sawan sa Berserk mode ang sapat upang patigilan si Balance. Ipinagbabawal na Ruin bilang 31, tagapagwasak ng itim na hari, isang nilalang na isang bilang na lang ang pagitan mula sa kapangyarihang makalangit. Nagtaka si Tuming kung bakit ang isang mabuting tao tulad ni Sawan ay naging isang demonyo. Sa monitoring room, ay lalo pang lumalim ang interes ng mga kawani sa kasalukuyang 5 laban sa 5. Pakiramdam ni Gang Yuan ay magagaling ang batch ng mga trainee na ito. Kapag nahinog sila, ay baka kaya nilang harapin ang mga Diyos mula sa labas ng Daxia na kamakailan lang ay nagtangkang sumalakay ng ilang ulit. Kung ang Masked Squad ang kumakatawan sa nakaraan, kung gayon ang batch na ito ng mga alagad ang siyang kinabukasan ng Night Watcher. Patuloy na nilalabanan ng mga alagad ang bawat miyembro ng Masked Squad, patuloy rin si Molly sa kanyang pag-atake, kahit hindi pa siya nananalo, pero patuloy pa rin siyang sumusubok. Si Shen Qingzhou, sa kanyang napakahusay na kasanayan, ay pinapakitang hirap na hirap si Vortex, tila iilan na lamang ang sandali bago tuluyang maalis ang maskara ni Vortex. Si Tuming naman, na may maraming mamahaling armas, ay gumamit ng isa pang ipinagbabawal na kagamitan, isang baston na kayang kontrolin ang kabuoang 3,000 liwanag na espada. Bago siya tamaan ng ulan ng mga espada, ay nakaligtas pa rin si Moon Ghost, kasama si Balance na bigla ring lumitaw roon. Hindi nila inakala na magiging ganito kahirap harapin ang dalawang rookie na kalaban nila. Mula sa ibang direksyon, nagpakawala si Sawan ng isang itim na hampas ng espada. Para makaiwas, ginamit ni Balance ang isang force field conversion, na inangat silang dalawa sa himpapawid. Ngunit ayaw silang paalisan ni Sawan, kaya pinakawalan niya ang isang madilim na puwersa mula sa lupa upang hilahin silang dalawa pabalik. Nang naisa ng purihin ni Tuming si Sawan sa pagiging kahanga-hanga, ay siya naman ang tinarget ng Berserk na si Sawan. Sa ibang direksyon naman, ay naramdaman ni Balance na sila at ang Masked Squad ay kailangan lamang magtagal pa, basta't manalo ang kapitan laban kay Lin Chi at dumating upang tumulong, magbabago ang sitwasyon.
Bumalik tayo kay Ling Chi, na patuloy pa ring naghahanap ng pagkakataong umatake kapag nasa cooldown ang kalaban. Ang pinakamahalagang bagay sa laban ay kailangang maputol ni Ling Chi ang maskara ng kanyang kalaban. Naniniwala ang kapitan ng Masked Squad na seryoso talaga si Ling Chi sa pagwawagi, at ito ang dahilan kung bakit nakakapit pa rin siya hanggang ngayon. Ang labang ito sa pagitan ng dalawang ahente ng Diyos ay malalaman sa kung sino ang makakamit ng tagumpay. Dahil halos maubos na ang enerhiya ng dalawa, ay ang mananalo ay matutukoy sa huling galaw. Gamit ang Moon Flash na teknik ni Lao Jiao, ay nagtagumpay si Ling Chi na putulin ang maskara ng kapitan ng Masked Squad. Nagtatapos ang eksena sa siluliang mula sa Church of Ancient God na naliligo kasama si Lisa. Doon niya natanggap ang isang tawag mula sa kanyang mga nakatataas, na sa loob ng ilang araw, inaatasan siyang pumasok ng palihim sa Night Watcher Training Camp. Nang gabing iyon matapos magbanggaan ang kanilang mga banal na kapangyarihan, ay hindi inaasahan na magawang putulin ni Ling Chi ang maskara ng kapitan ng Masked Squad. At bilang pagtatapos ng labanan, ay nagkaisa ang dalawang banal na ahente upang selyuhan ang pagkaulol ni Sayuan sa kapangyarihan. Ginamit ng kapitan ang kapangyarihan ng pagpapabagal ng oras sa target, habang ginamit naman ni Ling Chi ang Ribbon Scroll na ibinigay noon ni Bai Li Tunging upang tanggalin ang epekto ng Forbidden Ruin ni Sayuan. At nang huminto ang paggalaw ni Sayuan, ay nagsimulang mawala ang madilim na kapangyarihang bumabalot sa kanyang katawan, dahilan upang unti-unti siyang manumbalik sa normal. Hinawakan ni Sayuan ang kamay ni Ling Chi at sinabi na si Ling Chi ang tanging makakatulong sa kanyang hugasan ang mga kasalanan ng pagpatay na kanyang nagawa, at inamin niyang isa siyang makasalanan matapos gumamit ng kapangyarihang hindi niya makontrol. Bumagsak si Sayuan nang dumating si Instructor Gang Yuan. Hiniling niya na huwag ipahayag sa publiko ang pagkapanalo ni Ling Chi upang mapanatiling masunurin ang mga bagong disipulo sa panahon ng pagsasanay. Subalit naramdaman ng mga natitirang disipulo na dapat si Ling Chi ang magpasya ukol dito dahil siya ang nagdala ng tagumpay, kaya matatag na sinabi ni Ling Chi na panalo na sila. Sa kanyang palagay, ay hindi kailangang magsinungaling upang mapasunod ang mga disipulo, at yung hindi kayang sumunod sa alituntunin ay hindi karapat-dapat maging Night Watcher. Ang pagkasira na dulot ng labanan ay bahagyang nagwasak sa gusali ng dormitoryo, ngunit naibalik sa dati ang lahat sa loob ng ilang oras gamit ang time reversal Forbidden Ruin ng kapitan ng Masked Squad. Kinabukasan, sa lugar ng pagsasanay, ay pinasalamatan ni Instructor Gang Yuan ang kapitan ng Masked Squad sa kanyang pagsusumikap. Walang halaga iyon, sagot ng kapitan. Nakakainis para kay Gang Yuan ang pagkukunwaring asal ng kapitan. Tungkol naman sa mga bagong disipulo, naniniwala si Gang Yuan na malaki ang kanilang potensyal ngunit sobra ang pagiging agresibo. Umaasa siyang nanalo na sana agad ang kapitan. Siyempre, kayang-kayang manalo ng kapitan basta't hindi pinipigilan ang kanyang lakas, ngunit kung hindi pipigilan, ay baka masira ang buong kampo ng pagsasanay. Ang paggising ng maaga at pagsesepilyo bago magsimula ang araw ay naging rutina, lalong naging malapit ang mga disipulo na naninirahan sa iisang gusali. Nagsimula na ang panahon ng pagsasanay sa Night Watcher Camp. Batay sa mga naunang pagsusulit, 112 na pasaway na disipulo ang kailangang alisin, at magpapatuloy pa ang eliminasyon sa mga susunod na araw. Pinigil rin ng pamunuan ang paggamit ng mga Forbidden Ruin ng mga disipulo gamit ang isang espesyal na bagay. Nang walang superpowers, ay naging tulad na lang sila ng ordinaryong tao. Sa panahong ito, ay ipinangako ng pamunuan ang mga pagsubok, mga mapanakit na paraan upang basagin ang kanilang loob at subukan ang kanilang katatagan. Sa mga pisikal na ehersisyo, ay pinamunuan ang pagsasanay sa espada ng isang bagong instructor na si Han Li. Di tulad ng ibang mga staff, ay walang alam si Han Li tungkol sa kakayahan ng mga disipulo.
May alinlangan ang mga nasa control room, ngunit naniniwala silang kakayanin ito ni Han Li dahil siya ay kampyon sa kompetisyon ng espada. Nabigla si Instructor Han nang makita na ang matabang disipulo sa kanyang harapan, si Tung Ying, ay punong-puno ng alahas. Sa kanyang pananaw, ay walang halaga ang pera dito dahil kinakailangan nilang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan at lumakas upang labanan ang mga masasamang Diyos at ang Church of Ancient God. Nagpakawala ng atake si Instructor Han kay Tung Ying ngunit naitulak siya palayo, at nabali ang kanyang kahoy na espada dahil sa isang protektibong forbidden item sa leeg ni Tung Ying. Humingi ng paumanhin si Tung Ying, inalis niya ang kwintas, at humiling na muling maglaban. Medyo napahiya si Han ngunit ipinagpatuloy niya ang pagsasanay, ngunit sa ikalawang atake, ay muling nagkaaberya, at nagliyab ang kanyang espada dahil sa isang firewall bracelet sa pulso ni Tung Ying na kanyang nakalimutang tanggalin, at dahil dito ay naging tampulan ng tawa si Tung Ying, at galit na pinaalis siya ni Han. Dahil sa inis, ay tinawag ni Han si Ling Chi, na para bang isang banayad na puting buhok na binata at magandang halimbawa, nangakong hindi siya hahatawin ng malakas. Ngunit hindi tulad ng kanyang anyo, ay nablock ni Ling Chi ang lahat ng atake ni Han ng madali, kahit pa tumaas ang intensity ng atake ng instructor. Sa gulat, ay tinanong ni Han kung sino ang nagturo ng espada kay Ling Chi. Ang sagot ay si Team Leader 136, Master Chen Mui, na kalmadong nagluluto sa di kalayuan. Sinubukang bawiin ni Han ang kanyang dignidad at naghahanap ng mas mahina-hinang disipulo, at pinili si Molly. Matapang na nagpakilala si Molly bilang miyembro ng Angkan Mo, na tanyag sa teknik sa espada. Walang alinlangang sinabi ni Han na umupo siya, dahil hindi pa siya tinatawag. Napansin niya ang isang tahimik na disipulong may maikling buhok, si Sayuan. Bago siya tawagin, tinanong muna ni Han kung may dala ba siyang forbidden item o kung may natutunan ba siyang teknik sa espada. Sumagot si Sayuan na ang kanyang kasanayan ay nagmula sa pagbigkas ng mga Buddhist sutra. Maganda ito sa pandinig ni Han. At nang ihagis ni Han ang kahoy na espada, hinayaan lang itong mahulog ni Sayuan at ipinaliwanag na hindi siya pwedeng humawak ng kahit anong espada, kahit kahoy, dahil maa-activate ang kanyang forbidden ruin. Ipinaliwanag ni Tung Ying na hindi matigas ang ulo ni Sayuan, at epekto lamang iyon ng kanyang ruin. Hindi ito pinansin ni Han, at pinaalalahanan ang lahat na pinigil na ang mga forbidden ruin, kaya napilitan si Sayuan na sumunod. 我就是虎家。 Ngunit hindi sapat ang pagpigil, nagbago si Sayuan sa kanyang anyong demonyo, ang Black King Destroyer, at inatake si Han. Natarante ang ibang disipulo sa nakakatakot na anyo, ngunit humanga si Ling Chi sa kakayahan ni Han na mablock ang atake ni Sayuan gamit lamang ang kahoy na espada. Pinagtulungan ni Tung Ying, Shen Qingzhou, at Molly naguluhin si Sayuan, na nagbigay daan kay Ling Chi upang silyuhan ang kanyang madilim na kapangyarihan. Matapos ang insidente, ay napagtanto ni Instructor Han na ang mga disipulong una niyang pinili ay siyang pinakamatitindi, minalas lamang siya bilang bagong instructor. Maya-maya ay sabay-sabay na kumain ang mga bagong disipulo sa kantina, tradisyon sa panahon ng pagsasanay na isang plato lang ng hilaw na karne at isang tabong pinasingawang tinapay ang kanilang pagkain, at walang gatas. Ayon sa chef, na kung ayaw nila ay pwede silang umalis, marami ang hindi makakain, ngunit kahit papaano'y kinaya nilang kainin ang atsurang inihain. Bilang pagpapakita ng sinseridad, ay lumapit si Sayuan kay Ling Chi at inialay ang kanyang atsara. Nagtaka si Ling Chi kung ito ay dahil sa tulong niyang pagsilyo sa kapangyarihan ni Sayuan. Sinabi ni Sayuan na ayon sa kanyang guro, ay iisa lang ang taong makakahugas ng kanyang mga kasalanan, at iyon ay si Ling Chi. Tinanong ni Ling Chi kung anong kasalanan ang nagawa ni Sayuan, subalit ayaw ni Sayuan na pag-usapan ito sa harap ng marami at sinabing ipapaliwanag niya ito sa ibang pagkakataon. Sakto namang pumasok ang masked squad sa kantina, nakita ng mga disipulo ang kanilang tunay na mga mukha, at inilabas ng chef ang masasarap na pagkain para sa mga elite. Ang amoy ng pagkain ay nagpagutom sa mga bagong disipulo. Inimbitahan ng kapitan ng masked squad si Ling Chi na sumama sa kanila. 当然得全整上了。切，一起来吃点。 Bagaman nakaupo kasama nila, tumanggi si Ling Chi sa kanilang pagkain at pinili pa rin.
kainin ang parehong pagkain ng ibang bagong disipulo. Sayang talaga sapagkat maraming disipulo ang papatay para sa pwesto ni Lin Chi, ngunit tinanggihan niya ang tukso ng masarap na pagkain. Ang totoong dahilan kung bakit nais ni Lin Chi na sumali sa mesa ng Mask Squad ay dahil gusto ni Lin Chi na tanungin kung paano naging isang ahente ng Diyos ang Mask Captain. Diretsahan si Lin Chi at agad namang ipinaliwanag ng Mask Captain na 8 o 9 na taon na ang nakalilipas, habang pauwi siya mula sa paaralan, ay biglang lumitaw ang isang lasing na driver at muntik na siyang masagasaan, ngunit sa mismong sandaling iyon, ay huminto ang oras, at kasabay nito ay nagpakita ang Diyos ng oras, na si Kronos. Pumasok sila sa isang kontrata na naging dahilan upang maging ahente ni Kronos ang Mask Captain, kapalit ng kapangyarihang kanyang natamo, ay inatasan siyang kunin ang isang bagay mula sa isang lugar na tinatawag na Takamagawara, isang banal na daigdig na nagmula sa mitolohiyang Hapones. Tiniyak ni Kronos na ang lugar na ito ay totoong umiiral sa mundo, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito natatagpuan. Karaniwan, ang kontrata sa pagitan ng tao at Diyos ay dapat kapwa-patas, subalit kakaiba ang kaso ni Lin Chi, dahil nang magpakita sa kanya si Arkanghel Michael, ay tumitig lamang siya, walang kasunduan, walang kontrata. Pinayuhan siya ng Mask Captain na maging labis na maingat dahil si Arkanghel Michael ay nasa ranggong top 003, at marami ring faction ang nagnanais sa kanyang kapangyarihan, lalo na ang Church of Ancient God. Kilalang mga panatiko ang grupong ito, at kung mabibigos silang makuha si Lin Chi, ay sisikapin nilang burahin ang kanyang banal na katayuan sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang kapangyarihan at sa huli ay pagpatay sa kanya. 4 na beses nang tinangkang tambangan ng simbahan ang Mask Captain, ngunit nakaligtas siya sa bawat insidente. Noon iyon, subalit ngayon, dahil sa mga kakamping lubhang mahuhusay, ay ni ang Church of Ancient God ay hindi na nangangahas lumapit sa kanya, naniniwala ang Mask Captain na balang araw ay makakahanap si Lin Chi ng maaasahang mga kakampi sa Night Watcher Training Camp. Hinimok niya si Lin Chi na bumuo ng matibay na samahan at magkaroon ng maraming kaibigan. Ngunit sa kalagitnaan ng pagkain, ay may nangyaring hindi inaasahan, bigla na lamang nawala ng malay ang mga disipulo. Ang Mask Captain, na bumati pa kay Lin Chi, ay nanatiling nakaupo habang napuno ng tensyon ang kantina, tumunog ang alarma, at mahigpit na nagsara ang mga bintana at pinto, napag-alaman na ang dahilan ng pagkawala ng malay ng mga disipulo ay ang espesyal na atsarang inihanda ng punong kusinero. Pagmulat ni Lin Chi, siya at ang ibang disipulo ay nasa ibang lugar na, sa pamamagitan ng mga malalakas na speaker, ay ipinaalam ni Chief Instructor Gong Yuan na espesyal ang araw na iyon para sa isang uri ng pagsasanay. Nagsimula ang countdown, at lumitaw ang mga drone na nagpaputok ng mga paintball sa mga disipulo. Ang matinding pagsasanay na ito ay nangangailangan sa mga disipulo na tawirin ang Jiangnan Mountain Range at marating ang finish line bago sumikat ang araw. Ang unang patakaran, na 3 oras matapos magsimula ang pagsasanay, ay bawal nang salakayin o galawin ang mga drone, at takbo lamang sila habang binobomba ng paintball. Sarado ang lahat ng pangunahing daanan sa bundok, kaya't kailangang lumikha ng sariling daan ang mga disipulo. Bawat isa sa kanila ay may suot na vest na may bigat na 35 kilo, at kung tamaan ng 5 paintball, agad na tatanggalin sa kurso. Ngunit ang unang makakarating sa dulo ay makakatanggap ng mahalagang gantimpala. 3， 全程不可脱去。你们身上配备的。 Ang mga bigong makapasa ay paparusahan, halimbawa, si Wang Liang ay tinamaan ng 5 beses at na-disqualify. Dinala siya sa isang silid at pinilit na ikwento ang pinakakahiyahiyang karanasan sa buhay niya na ipinalabas sa lahat ng ibang disipulo dahil sa singsing na may spell na pumipilit magsabi ng totoo, ay ibinunyag ni Wang Liang na noong siya'y 7 taong gulang, ay isinubo niya ang isang lampara at hindi ito matanggal, at nang makilala niya ang isang babaeng gusto niya, pinagtawanan siya nito dahil nanatili pa rin sa kanyang bibig ang lampara. Dahil sa hiya, ay ibinukan niya ang kanyang bibig at natakot ang babae hanggang sa umiyak ito. Pinalo rin siya ng kanyang ama kinagabihan dahil nasira ang lampara, na ginagamit sana bilang ilaw. Iyon ang kakaiba at nakakahiya ngunit malupit na parusa sa kabiguan. Sa pagtatapos ng bahaging iyon, isa sa mga ahente ng Church of Ancient God, si Lu Liang, na palihim na gumagalaw sa kabundukan ng Jiangnan, ay biglang tinarget ng putok ng baril. Ang putok ay nagmula sa isang taksil na miyembro ng staff ng training camp, isang taong dapat sana'y susando sa kanya.